itanong yung estado ng So nanay. yun pwedeng Ang alam ko open-ended. yung tatay ang Ikaw talaga si yung tumatay Alfonso. yung tatay, di ba? Ako yung tumayong tatay niya, di ba? Because parang inampong ko siya from a very young age. Ako nagpalaki sa kanya. Pang ilang beses niya mag-work ba ni Papa P? Pangatlo, pang-apat na yata na kasama ko si Papa P. Kanya walang problema sa set. It was, napakagaang ng working atmosphere namin. At saka halos lahat naman sila Mylene, sila kahit si Aiko, hindi ba mga nakatrabaho ko na lahat. So magaang na magaang ang pagtatrabaho namin, tsaka yung giving life to the characters. And also, kami nag-uusap din kung Sinasama po ba paano. nila kayo sa workout sessions nila? Inayaya nila ako, hindi ako nakakasama. May injury siya. Actually, may injury kasi ko, kanya hindi ako makasama sa kanila. Much as I'd like to join them, hindi ako pinagsabihan ako wag muna. Kung nabalik tayo kay Ate P, katingin mo long overdue na to, yung kanyang award. Kung ako tatanungin mo, yes. I mean, ang dami nang na-achieve ng tao na parang hindi mabigyan pansin na or maging nominee man lang, sabi ko nga, di ba? She has done so many things, she has achieved so many things in her life. Ang dami na niyang naabot, ang dami na niyang nagawa na karapat-dapat lang siyang kilalanin na national artist. At bilang nandun na yung mahigit niyang karibal na una na magkaroon, Oo, di ba? siyempre follows na siya rin, di ba? Sila naman yung magkaano dati, di ba? Parang even when you backtrack, di ba? Dati Susan Amalia, di ba? May mga ganun labanan. Si Sharon, si Maria, yung ganun. Sila yung mga queens nagkakatapat lagi. Tito P, after your experience po sa FDCP, kung sakali po na pagkakatiwalaan uli kayo na humawak ng isang government agency, are you still willing to? Yeah, titignan natin kung ano yung may bibigay ko, hindi ba? Because sabi ko, I do not, I never try to get into something na hindi ko alam at alam kong hindi ko naman mabibigyan ng magandang serbisyo, hindi ba? So kung kakayanin, bakit hindi? I mean, it's always something to be proud of when you're entrusted na maging public servant. Malaking bagay yun dahil not everyone is granted that opportunity. Makatulong ka, di ba? And in my own small way, if I can, why not, di ba? Pero sa politika po, na-offer na rin po ba? Sa ngayon, wala pa sa isip ko sa politika eh. I'd rather stay I'd like to stay in my comfort zone. Doon ako sa pelikula, sa trabaho ko na I'd like to, sabi ko nga, if there's something that an actor or any performer will never run out of, it's room for improvement. So, ako feeling ko marami pa akong dapat improve sa sarili ko. Marami pa akong dapat pag-aralan. And hopefully, marami pang mga role na may bigay sa akin na talagang yung challenging talaga na yung bang nenervyusin ka pagka binigay sa'yo dahil ayaw mong mapahiya, ayaw mo rin namang hindi mo mabigyan ng magandang buhay yung character na ibibigay sa'yo. Yung clarification na po, alam ko nag-release kayo ng statement before why you stepped down po sa FDCP. Pero parang, was it also for, yun nga po, so you could focus more on showbiz again? Yeah, kasi sabi ko nga kahit pa paano, I mean, like, I was trying to balance it. Actually, nagagawa ko naman dati, pero it becomes very taxing. It becomes very taxing and somehow, kuminsan nagsasuffer yung isa eh. May siyempre yung focus mo na i-split. Although, the short time that I was there, I was able naman to balance it. I'm very thankful kahit sa mga tao sa industriya natin na they understood my situation. Na kung minsan, yung mga schedule, nagbaback off ako because merong importanteng kailangan asikasuhin sa FDCP. And of course, nung panahon na yun, parang no matter how you look at it, I had to give priority to FDCP than my profession. So how do you find it po na after your tenure, biglang nagkaroon kayo ng, of course, yung mga legal na issues? Ay, kalimutan na natin yan. Ayoko na sagutin yan dahil sabi ko nga, let's leave the legal things to the legal minds. Ano ha?